Hi Taurus, welcome. Be open-minded po ha, hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Ano ba yung mensahe sa'yo? Ano yung gabay? Okay? Ano yung pinararating sa'yo? Give me the message for Taurus. Ano yung mensahe para kay Taurus? Give me the message for Taurus. Meron ka ditong the moon. Give me the message. Nine of Waves. Give me the message. The Chariot. Okay? Give me the message for Taurus. Ano yung mensahe sa'yo? Ten of Clouds. Kaya ang ganda ng rainbow. Meron ka ditong Five of Waves. Okay? Give me the message for Taurus. Four of Waves. Ayan. Ito yung mensahe sa'yo. Meron ditong the moon. Tingnan natin dito, no, kung para mas malino yung mensahe. Lumabas ang the moon. Then, meron ka ditong King of Swords and Nine of Wands. Reverse. Sinabayan ng the moon. Okay? So, nararamdaman ko dito, no? Sinasabihan ka dito na ito na yung oras para kung ikaw man ay nakaramdam ng mga masasakit na pangyayari na hindi mo na kontrolado. Kumbaga lumabas tong the moon para iparating sa'yo na ginagabayan ka sa tamang path. Na kung saan merong oras-oras na may healing na nagaganap sa buhay mo. Pwede rin sabihin kasi dito na naka-experience ka ng sobrang pagsubok sa buhay na kung saan nahirapan ka, na out of control ka para rito. Meron din ako ditong nakikita yung iba sa inyo nakaranas ng bullying or pwede rin sabihin na may mga tao ka sa paligid na hindi ka tinarato ng tama. Kumbaga may pagka-aggressive dito. Na kung saan sinasabihan ka dito na yung mga experience na naranasan mo ay merong oras na healing na nagaganap sa'yo. Okay? Kumbaga, sinasabihan ka dito, yung mga experience mo na yan, ay malalampasan mo yan. Kumbaga, meron ditong the moon na kung saan ginagabayan ka para rito, para mas maging mas matatag na tao. Yung experience na masasakit na yan, ito yung paraan para mas lalo kang mas maging matatag. Okay? Then, tinuturuan ka rin dito na bigyan depensa ang sarili mo. Pwede rin sabihin yung mga experience mo na nararanasan mo, yung mga masasakit na pangyayari, ay para matulungan mo yung sarili mo na lumaban ka para rito. Okay? Kasi nakikitaan ko dito na meron ka ditong kinakaharap na malaking pagsubok na nahihirapan ka na sa sitwasyon. Pero sinasabihan ka dito na kailangan mo na tong alisan,
Kumbaga, no, wag kang magpasakop sa mga ganong kaisipan, yung mga negative, yung sari-saring emotion. Tinuturuan ka dito na tanggalan ito ng maluwalhati. Kasi ginagabayan ka ng damon. Okay? Maybe, yung iba sa inyo may pagkasensitibo, pero sinasabihan ka dito na maalisan mo to. Okay? Then dito, no, sa Nine of Waves, lumabas ang Nine of Swords and Three of Wands. So, nafe-feel ko dito, no, na meron ditong tao, hindi halos lahat, nakakaramdam ng pagkabalisa, umiiyak, hindi makatulog. Dahil nga, meron ako nakikita dito sa King of Swords Reverse na meron ditong minamaltrato na hindi maganda. Yung tipo ba, pwedeng binubuli, sa school, sa trabaho, social media, na kung saan lumabas ang Nine of Swords na ito yung nagpapahirap sa kanya sa sitwasyon kasi iniisip niya pumapasok sa kanyang kaisipan yung mga ginagawa sa kanya ng tao. Pero sinasabihan ka dito na kailangan mong pag-aralan na depensahan yung sarili mo. Okay? Kasi nakikita ko dito na walang kapanatagan. Dahil lumabas ang Nine of Waves, so sinasabihan ka dito na magtiyaga, kumbaga no, ang pagtitiyaga mo, may maganda yung idudulot. Na kung saan ano, yung takot na nararamdaman mo, maaalisan mo yan. Kumbaga, sinasabihan ka dito na kailangan mo tong lampasan or sabihin natin na kailangan mong magpakatatag. Kasi once na nagpatalo ka sa emotion na nararamdaman mo, ito yung tutupok sa'yo. Kaya tinuturuan ka dito na lakasan mo yung loob mo, matuto kang dumepensa sa sarili mo kasi protektahan mo ba? Protektahan mo yung sarili mo sa mga binabato sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng i-please lahat ng tao na gumagawa sa'yo ng hindi maganda, okay? Kaya mas mainam, no? Mas protektahan mo yung sarili mo. Ayan. Kasi meron ditong tao na nakakaramdam ng takot. So, may papayo lang sa'yo dito, lakasan mo yung loob mo sa Nine of Waves. Kumbaga, then lumabas ang The Chariot, magiging kang balance. Kumbaga, once na natanggalan mo or nalampasan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo, diyan na to papasok tong The Chariot. Kumbaga, sinasabihan ka dito na sumabay ka lang sa agos ng buhay. Kung ikaw ay binubuli or ginagawa ng hindi maganda, hayaan mo lang. Kasi lilipas yan. Kumbaga, may oras na hihilom din yan, huhupa din yan. Pwede rin kasing sabihin na sinisiraan ka dito or chinichismis ka, mga kapitbahay mo, katrabaho mo, kung saan man larangan ano. Kasi nakikita ko dito na may takot na nararamdaman na humahantong sa hindi ito nakakatulog. Pero ganun pa man, sinasabihan ka doon na kailangan mo tong tanggalan. Ayan. So, lumabas tong Ace of Swords and Six of Pentacles. Okay? So, sinasabihan ka dito, no, na magiging kang matagumpay dito. Okay? Malalampasan mo to. Kasi itong mga pangyayaring ito, magiging na tong klaro para sa'yo. Kumbaga, no, meron mang umabuso dito para sa'yo, nakikitaan ko dito na lalabas yung katotohanan. Kung sinaraan ka man din kasi nahihirapan ka sa sitwasyon, meron ditong lalabas ang katotohanan. Kumbaga, no, mapagtatagumpayan mo to. Okay? Kaya sinasabihan ka dito, no, sa The Chariot, may balance na parating sa'yo. Kung ngayon, nahihirapan ka sa sitwasyon kasi may takot kang nararamdaman,
Huwag kang mag-alala, ginagabayan ka naman dito. So, pinakapayo dito, huwag mo na lang pagtuunan ng pansin yung mga nagbibigay sa'yo ng sari-saring paninira, emotion, yung nagiging gumugulo sa'yo. Kasi hindi mo na to hindi mo na to sakop. Then yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko rin dito na merong oportunidad na medyo mabagal pa ang dating, okay? Kumbaga, kung meron kang iniintay na tawag, trabaho mo, sa business mo, sa proposal, o ano pa man may pagka-delay. Kung ikaw man ay nag-iintay ng pag-alis, dahil natatakot ka, may takot na nararamdaman. Sinasabihan ka dito na meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo. Wag ka lang masyadong magmadali dahil hindi mo na to kontrolado. Okay? Kasi nakikita ko dito, meron ditong tao na maybe may apply abroad, pero pinanghihinaan ng loob. Ito lang yung nakikita ko. Kasi may pagka-delay pa eh. Pero sinasabihan ka dito na maniwala ka at manalig dahil merong success na naghihintay sa'yo. Lumabas ang Ten of Clouds. So, meron ako nakikita dito na connection. Connection na parating sa'yo. So, lumabas ulit ang The Moon. Nakikita ko rito na meron ditong kalayaan na magaganap sa'yo. Kumbaga, natutunan mo nang ibalik yung control para sa sarili mo. Kasi dito, hindi mo na to control eh. Kasi naaabusa. Nakakapag-isip ka dito, may takot na nararamdaman. Pwedeng sa larangan ng trabaho niya, may takot siya. May gumugulo sa kanyang kaisipan. Kasi yung takot, maraming sari-saring meaning yan eh. Pero ganun pa man sinasabihan ka dito na matatanggalan mo yung takot na to. Kailangan mo lang dito na magtiwala kasi may pag-asa dito, okay? May kaliwanagan kang marireceive dito. Maibabalik mo muli yung lakas mo. Maalisan mo tong mga masasakit na nangyayari, kung ano man yung experience na nararanasan mo, mapapalaya mo yung sarili mo sa sitwasyon, okay? Kasi nakikita ko rin dito na sinasabihan ka dito, gamitin mo yung intuition mo, yung kutob mo, kasi dinadaya ka lang dito. Kumbaga, kung may bully-bully sang ganyan, parang ginugulo ba lang yung isip mo para hindi ka magpatuloy sa buhay or hindi ka magpatuloy sa mga pangarap mo, Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na kailangan mong i-detach ang sarili mo sa mga emotion na gumugulo sa kaisipan mo. Kumbaga, kailangan mo dito ng panibagong pananaw sa buhay, hanapin mo yung kapayapaan mo, kasi nakikita ko dito sa Five of Waves, na sinasabihan ka dito na marami kang mang pagsubok na kinakaharap, okay? Tuloy-tuloy pa rin ang buhay, okay? Hayaan mo sila. Basta't magdire-diretso ka pa rin kung ano yung pinaka-main goal mo. Kahit maraming naninira sa'yo, kahit marami kang kontrabida sa paligid mo, tuloy-tuloy pa rin kasi kilala mo yung sarili mo. Then dito, sa Four of Sanctuary, ito yung naghihintay sa'yo, okay? Na kung saan, Four of Waves, meron ditong kaganapan, pag-asa, magandang blessing, abundance na naghihintay sa'yo. Kasi nakikita ko dito yung pag-aani ng tagumpay. May pag-asa. Kung makikita mo, napaka-colorful ng isda, may mga corals pa. So, ibig sabihin, mahanap mo yung kapayapaan mo. Ito yung pinaka naghihintay sa'yo, yung kapayapaan mo. Kasi nakikita ko dito yung tapos na yung cycle, okay? Matatapos na yung cycle, then meron ditong malaking pagbabago na magaganap sa'yo, then sinasabihan ka dito na kailangan mo nang i-letting go yung mga negative thoughts, yung mga masasakit na experience, yung masasamang experience, kailangan mo na tong pakawalaan. Sinasabihan ka dito, kailangan mo na tong palayain, yan. Kasi meron ditong freedom. Magiging ka ng malaya sa sitwasyon. Then nakikita ko rin dito, na dumadating talaga sa buhay ang ups and down. Pero ganun pa man, dahil pagsubok lamang yan, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, mahahanap mo din yung balanse na para sa'yo. Then nakikita ko rin dito, masunahin mo yung priorities mo.
huwag ka magtuon sa mga sinasabi ng ibang tao na alam mong masama yung epekto para sa'yo. Huwag mo tong pagtuunan ng pansin, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang kung kwento nyo to, okay? Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message for Taurus. Excuse me po. Ay, nabigay ako. Sorry ha. Learning. Okay? Marami kang matututunan sa experience nito. Sabihin natin na itong experience nito, gawin mo tong isang hakbang or para bang gawin mo tong kahit masakit dito ka humugot ng lakas para ibangon mong muli yung sarili mo. Isipin mo na lang na challenge to na kailangan mong lampasan itong pagsubok na kinakaharap mo dahil marami kang matututunan dito. Dahil sa experience mo yan, dyan ka mas magiging matatag na tao. Then lumabas ng freedom. So nakikita ko rito na meron kang kalayaan or magiging kang malaya sa sitwasyon. Dito sa reproach, dito sa mga tukso, dahil sa mga kalaban na pilit kang sinasakop, kailangan mo itong alisan, okay? Or magiging kang malaya para dito. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong 4, 17, and 25. Lumabas to message of guidance, okay? Ito yung nakikita ko, ginagabayan ka dito. Ito yung mensaheng pinararating sa'yo na huwag kang panghinaan ng loob, lakasan mo yung loob mo, tanggalan mo to, mag-focus ka sa iyong priority sa buhay at huwag sa mga sinasabi ng tao. Kumbaga, isipin mo na lamang tong pagsubok na kung saan malalampasan mo to. Hindi naman to ibibigay itong mga pagsubok na ito kung hindi mo kaya. Kaya kaya mo yan, okay? Malalampasan mo yan. Ito lang yung mensahe para sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.